Dear Madam Native Filipina, gusto ko lang pong magtanong kung seryoso ba ang afam ko o hindi. Minsan kasi hindi ko siya maintindihan. Nag-met kami sa dating site. Taga-Uganda pala siya. Hiwalay na daw siya sa kanyang asawa at meron siyang anak na 2. Taga-Uganda din ang asawa niya. Naghiwalay daw sila kasi nag-cheat yung asawa niya nung army pa siya. By the way, nasa Qatar Airways po pala siya nagtatrabaho. 10 years na. Palagi po siyang nagme-message sa akin or tumatawag sa akin kahit busy siya dahil naka-duty sa gabi. Palagi kaming nagtatawagan. Nagpapasa kami ng mga selfie pictures at kung ano-anong ginagawa namin. Busy kami pareho sa work kasi nandito ako ngayon sa Saudi. Ang work niya sa airport ay isang operation supervisor. Tapos, love daw niya ako. Hindi daw niya ako sasayangin kasi sinabihan ko siya na ang gusto kong lalaki ay ganito at ganyan na may plano sa pamilya. At kung kami man ang magkatuluyan, pareho kami ng gusto sa buhay. At love ko na din po siya. Kung hindi siya makapag-message or makatawag sa akin dahil busy siya, ay naiintindihan ko siya. Pero kapag umuwi siya sa nirerentahan niyang bahay, ay nagme-message naman siya or tumatawag. Nagpapasa siya ng mga quotes at videos tungkol sa pamilya niya. Madam, every 3 months, uuwi pala siya ng Uganda kasi may bakasyon sila at may pre-ticket din po sila. Noong Agosto ay umuwi siya sa Uganda. Nagtaka ako bakit hindi siya kumukontak sa akin or nag-message. Online naman siya. Ang sabi niya, pag uwi niya, doon sa lugar nila ay busy siya kasi may pinapatayo siyang apartment. Minsan pupunta din siya sa farm niya kasi may mga manukan daw siya doon. Minsan pupunta siya sa probinsya nila at wala daw signal. Gagamit pa daw ng VPN para makatawag. Pero minsan lang siya mag-message. Minsan hindi siya nagre-reply sa mga message ko at tawag ko kahit online naman siya. 9 days po ang bakasyon niya doon. Tapos uuwi na siya ng Qatar. And then, nitong November, umuwi na naman siya ng Uganda. Minsan na lang siya kung mag-chat sa akin. Ang sabi niya, sinubukan daw niya akong kontakin kasi mag-uusap daw kami ng mama niya kasi nasa town daw sila. Pero, hindi daw niya ako makontak. Online naman ako palagi, madam. Nakatawag nga pala siya isang beses nung nasa town siya na binibisita niya ang mga kapatid niya. Tapos nag-usap kami sa isang kapatid niyang lalaki, pero saglit lang. Napatanong ako sa sarili ko kung bakit hindi siya nagme-message or kumukontak sa akin sa tuwing umuwi siya ng Uganda. Online naman siya, madam. Nagme-message ako sa kanya pero hindi naman nagre-reply. At hanggang bumalik na siya ng Qatar, palagi na kaming nagtatawagan at nagkaka-chat. Madam, may tinatago kaya siya sa aking sikreto? Or busy lang talaga siya? Nagplano pala siya na magkita na kami pagkatapos ng kontrata ko this coming July 2025. Magmi-meet kami sa Manila at gusto niyang makita ang parents at mga kapatid ko. Gusto na niyang mamanhikan at bigyan daw niya ng gift ang parents ko. Tapos, ang gusto niya ay dalhin ako sa Qatar. Magpa-process daw siya ng mga papeles ko para makapunta ako doon at magsasama na kaming dalawa. Kasi ayaw niya na magkalayo kami. Gusto niya na magkaanak din kami kaagad para daw strong ang aming family. Nagtaka lang ako sa kanya kung bakit tuwing uuwi siya ng Uganda ay hindi siya kumukontak sa akin. Pero ramdam ko naman na love niya ako. Love ko din siya. Please advise Madam Native Filipina kung anong gagawin ko. Kung seryoso ba itong afam ko o hindi. Hi Madam Letter Sender, didiretsahin na kita. Alam mo na ang kasagutan dyan sa iyong katanungan. Huwag ka lang magbulag-bulagan. Ang daming buta sa kwento mo na nagpapatunay na may tinatago siya. Also Madam Letter Sender, dapat nag-research ka din patungkol sa kultura nila. Hindi mo siguro alam no, na their country recognize polygamous yun. Mag-research ka din muna kasi para alam mo kung ano yung mundong papasukin mo. Hello, polygamy is their common tradition. Nakakaloka, di ba? By the way, para sa kanilang kultura, kapag madami kang asawa, meaning mayaman ka. They don't limit on the number of spouses. Basta kaya lang ng kanilang bulsa. Madam, mag-isip ka muna ha. Hindi mo alam kung ilang asawa meron siya sa kanila. Madaling sabihin, letter sender, na kesyo nagloko ang asawa niya noon kaya naghiwalay sila. Ikaw naman, naniwala ka agad sa mga pinagsasasabi niya. Ngayon, madam, mag-isip ka muna kung gusto mo mapabilang sa mga babaeng inasawa at aasawahin pa lang niya. Isipin mo na lang din ang future ng magiging anak mo sa kanya. Kasi for me, nakakatakot magpalaki ng anak sa ganyang kultura. Madam, wag mong ipasubo ang buhay mo sa kanya kung hindi ka sigurado. Tapos, nagmamadali pa siya na agad-agad mag-anak kayo. Madam, hindi mo ba naisip na baka yan ang taktika niya para magkaroon ka na talaga ng connection sa kanya at hindi ka na makakaalis basta-basta. Tapos kapag may anak na kayo, tsaka mo lang malalaman na bukod sa'yo at sa sinabi niyang ex-wife at 2 anak niya,
meron pa palang iba. Di na-shock ka ngayon. So why not madam, kung talagang ipaglalaban mo siya, iwag muna kayong magmadali. Dapat makasama ka muna sa Uganda at alamin mo kung totoo yung kanyang mga sinasabi sa'yo. Paaminin mo siya sa lahat. Also, sender discuss everything sa kanya patungkol sa mga sinasabi ko dito at pati na sa mga comment na mababasa mo. Sabihin mo na ayaw mong madami kayong asawa at kung yun ang gusto niya, magsabi na lang siya ng totoo para hindi ka na magsayang ng oras pa sa kanya. Dapat may klaro kayong usapan sender, hindi yung pagdating ng panahon, magsisisi ka lang dahil nagpadalos-dalos ka ng desisyon. Yes, maaaring seryoso siya, pero ang tanong, kaya mo ba ang kanilang tradisyon? Ikaw na ang humusga madam at ikaw na ang magdesisyon sa magiging kapalaran mo later on. Maraming salamat.